Ang hangin sa kaburulan ng Judea ay mabigat at tahimik. May halimuyak ng tuyong lupa sa ilalim ng araw, at banayad na samyo ng hinog na igos. Isa itong lugar kung saan tila bumabagal ang oras, kung saan ang ritmo ng buhay ay sinusukat ng pag-ikot ng araw, at ang mga ungol ng mga tupa sa malayo. At sa tahimik na sulok ng mundong ito, sa isang maliit na nayon na nakadikit sa gilid ng burol na parang mga batong tinibayan ng panahon, naninirahan si Zacarias, isang pari mula sa pangkat ni Abias. Si Zacarias ay isang taong makadiyos. Ang kanyang mga araw ay ginugol sa masigasig na paglilingkod sa templo sa Jerusalem, at ang kanyang puso ay nakatuon sa mga sinaunang propesya. Ngunit habang dumarami ang mga taon na parang alikabok sa mga kasulatan, ganoon din ang tahimik na pananabik sa kanyang dibdib. Siya at ang kanyang asawang si Elizabeth, isang babaeng mula sa matuwid na angkan, ay namuhay ng may debosyon. Ang kanilang tahanan ay naging santuwaryo ng panalangin at katapatan. Ngunit ang masayang halakhak ng isang bata ay hindi kailanman umalingaw-ngaw sa kanilang mga dingding. Ang kanilang buhay, bagaman pinagpala sa panlabas, ay may malalim na kawalan, isang pananabik na lumalalim sa bawat paglipas ng panahon. Isang araw, habang ang usok ng insenso ay pumapailan lang patungo sa langit sa banal na lugar, isang kambihirang sandali ng banal na pakikipagtagpo ang nagana. Si Zacarias, na napili sa pamamagitan ng palabunutan upang gampanan ang sagradong tungkulin ng pagsusunog ng insenso, ay nakatayo mag-isa sa harap ng kaban. Ang katahimikan ng templo ay nabasag lamang ng mabilis na tibok ng kanyang puso. At saka, ito'y nangyari. Isang anghel, nagliliwanag ng liwanag na hindi mula sa mundong ito, ang kumayo sa kanan ng dambana ng insenso. Hindi isang aninong kumikislap, hindi isang bulong ng hangin, kundi isang pagpapakita na napakatotoo, napakalinaw, na napahinto ang hininga ni Zacarias. Akot, matindi at ganap, ang pumigil sa kanya. Hindi niya nakita ang isang ilusyon, ni isang guni-guni ng kanyang pagod na isipan, kundi ang mismong sugo ng kataas-taasan. Huwag kang matakot, Zacarias. Ang tinig ng anghel ay umalingaw-ngaw, hindi lamang sa kanyang pandinig, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isa itong tinig na may bigat ng kawalang hanggan. Isang tinig na nagsasalita ng layunin at malalim na kahulugan. Narinig ang iyong panalangin. Si Zacarias, nasanay sa banal na presensya sa templo, ay napatigil pa rin sa kaibang, personal na pakikipagtagpong ito. Ang kanyang panalangin, isang tahimik at matiyagang pagsusumamo na inihipan ng hangin sa loob ng mga dekada, ay sa wakas ay dininig. Nagpatuloy ang anghel, ang kanyang mga salita ay naghabi ng isang tadhana. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magdadalang tao at manganganak ng isang anak na lalaki, at tatawagin mo siyang Juan. Ang mismong hangin ay tila umalingaw-ngaw sa anunsyo. Isang pagkatapos ng mga taong tigang, ng mga bulong ng pag-asa at buntong hininga ng pagsuko, isang anak ang ipinangako. Ngunit hindi doon nagtapos ang mensahe ng anghel. Nagsalita siya tungkol sa hinaharap ng batang ito. Isang buhay na itinalaga mula sa sinapupunan. Isang buhay na maghahanda ng daan para sa isang bagay na walang kapantay. Siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Wika ng anghel, ang mga salita'y umalingaw-ngaw na may kapangyarihang higit sa anumang papuri ng tao. Hindi siya inom ng alak o anumang inuming nakalalasing. At siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa kanyang pagsilang. Hindi ito isang karaniwang kapanganakan, hindi isang karaniwang bata. Ito ay isang banal na pagkilos, isang paunang hudyat ng kilusang yayanig sa pundasyon ng mundo. Si Zacarias, bagaman naguguluhan, ay naramdaman ang kanyang pangunawa na lumalawa. Ang anak na ito, ang kanyang anak, ay magiging isang propeta, isang tinig na sumisigaw sa ilang, isang tagapagbalita ng isang darating na hari. Ngunit ang bigat ng gayong pangako, ang lawak ng plano ng Diyos, ay bumigat sa kanya. Paano ako makatitiyak nito? Pautal-utal na wika ni Zacarias, habang ang kanyang isip ay nakikipagbuno sa banal na pahayag. Ako'y matanda na, at ang aking asawa ay lampas na sa kanyang mga taon. Ang anghel, na may matiisin at makapangyarihang awtoridad, ay tumugon, ako si Gabriel. Ako'y nakatayo sa harapan ng Diyos, at isinugo upang magsalita sa iyo, at ipahayag sa iyo ang mabuting balitang ito. Ang pagkakakilanlan ng anghel ay isang pagitiya, isang tatak ng banal na pagiging totoo. At dahil sa kanyang pagdududa, sa kanyang paghahina bilang tao, isang kaparusahan ang ibinigay. At narito, ikaw ay magiging pipi at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi mo pinaniwalaan ang aking mga salita, na tiyak na matutupad sa takdang panahon. Isang malalim na katahimikan ang bumalot kay Zacarias, hindi lamang kawalan ng kunog, kundi ang mismong pagkawala ng kanyang kinig.
isang pisikal na pagpapakita ng kanyang kahinaan bilang tao sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Nakita niya ang imposibleng bagay, narinig ang di mapaniniwalaan, at sa isang sandali, nanghina ang kanyang pananampalataya. Nang magtipon ang mga tao sa labas ng templo, nagtatanong kung bakit siya natagalan. Lumabas si Zacarias na hindi makapagsalita. Ngunit siya'y nakapagpahayag pa rin. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dakilang pahayag, at ang kanyang mga kilos ay nagsasalaysay ng hindi maipaliwanag. Ipinahiwatig niya sa kanila. Ang kanyang mukha ay naging larawan ng pagkamangha at umuusbong na kagalakan. Nasaksihan niya ang maingat na plano ng Diyos na unti-unting nabubunyag, isang planong hindi nagsimula sa mga palasyo o maririnig na proklamasyon, kundi sa tahimik na puso ng isang mapagpakumbabang pari, sa payak na pananabik ng isang baog na mag-asawa, sa mismong hangin ng isang liblib na nayon. At nang bumalik si Zacarias sa kanyang tahanan, isang bagong pangunawa ang bumalo sa kanyang mga araw. Bagaman ang kanyang tinig ay natahimik, ang kanyang espiritu ay umaawit sa pagsilang ng isang bagong panahon. Siya at si Elizabeth, sa kanilang katandaan, ay may tangan ng isang lihim, isang pangakong sumasalungat sa lahat ng inaasahan. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob ay hindi isang malayong Diyos ng mga sinaunang kasulatan, kundi isang buhay at humihingang realidad, malapit na nakikibahagi sa pag-unfold ng kasaysayan ng tao. Pinipili ang pinakahindi inaasahang kalagayan upang ipakita ang kanyang pinakadakilang layunin. At sa tahimik na paghihintay sa pagdating ni Juan, ang buong mundo ay tila huminto sa paghinga. Hindi batid ang malalim na alon na magsisimula mula sa isang payak na pahanan sa kaburulan ng Judea. O totoo ang Diyos at ang kanyang plano, malawak at maganda, ay nagsimula ng isakatuparan.